Tuloy ka. Teka, wala ba dito mga magulang mo? Wala. Nasa business trip pa sila eh. Hindi pa sila uuwi. Mainit yan. Okay lang ako. Lalo kang gumaganda pag namumula ka. Teka lang, sandali. Hindi ba masyadong mabilis naman yata? Bakit? Ang akala ko ba may gusto ka rin sa akin? Masyado kasing... Ano yung nasa taas na yun? Ay, kainis naman. Hindi mo ba pwedeng itago na maayos? Sige na, baba na. Ano ba to? Teka. Huwag ka na magulat. Masarap maglaro pag marami. Uwi na ako sa amin. Bakit? Uwi ka na kagad? Gusto mong mag-artista, di ba? Isipin mo na lang na ito ang unang pelikula mo. Napakabastos mo! 10 na palang date ngayon. Meron pa akong 2 linggo mula ngayon. Kumusta? Bakit ba? Ano bang ingay yun? Matutulog na ako. Patayin yung ilaw. Tumayo ka nga. Sinong gumawa nito? Sinabi ko na matutulog na ako! Patayin niyo na ang ilaw! Yung boyfriend mo ba? Hindi ko siya boyfriend. Ayaw mo magkwento? Pag hindi mo sinabi sa akin, walang makakatulong sa problema mo. Kaya niyo ba akong protektahan? Pwede ba akong maging ligtas sa loob ng bahay natin? Kahit sandali? Maibabalik ko ba ang dati? Sabi ko na, yun po ang totoong nangyari. Natakot po ako. Kaya lumaban ako. Kinagat ko po siya sa kamay. Tapos tumakbo ko palabas. Ma, paano ako? Makakapag-aral pa ba ako? Makakapag-aral ka pa. Ako, ang mama mo, ang magtatanggol para sa'yo. Magpahinga ka na lang muna. Bilang principal, hindi ako makapaniwala sa nangyaring ito. Pero Mrs., nagpunta naman siya kaagad para humingi ng tawad sa inyo. Kung pwede naman... Ako nga pala ang abogado ni Mr. Kyung-hun. Unang-una, humihingi ako ng tawad sa ginawa niya. At nakahanda kaming sagutin ang lahat ng mga kailangan niya sa pagpapagamot. Nakasaad sa dokumento ang detalye ng kabayaran. At sigurado akong matutuwa kayo sa laki na ibabayad namin.
Sandali lang. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Ano bang nagawa ko? Ganon din ang buhay ko noon. Ang dami kong pagkakamali. Hindi ito maaari. Kailangan kong kumalma. Mag-isip ng tama. Pumapayag na po ako, Mama. Okay lang. Tanggapin na natin ang inaalok nila. Anong okay lang natanggapin? Hindi natin kaya na lumaban. Mayaman sila at mas malakas. Para tayong itlog na madudurog lang. Wala tayong pera gaya nila. Baon pa tayo sa pagkakautang. Pumahig na lang tayo makipag-areglo. Sinong nagsabi sa'yo na hindi tayo pwedeng lumaban kung mahirap lang? Hindi totoo yun. Mama. Halika na. Huwag kang tumungo. Wala kang ginawang masama. Ipagpatuloy mo. Kung magdedemanda kayo, maraming pwedeng gawin ng kliyente ko. Pwede siya mag-abroad at makapagtapos doon. At ang buhay niya, babalik din sa pagiging normal. Ang anak mo, iba ang magiging sitwasyon kapag nagsampa kayo ng kaso sa amin. Malalaman ng lahat ng kahiyahiyang sinapit at pinagdaanan niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na ginahasa nga siya. Hanyul, ayaw mo sa Korea at gusto mong umalis. Pag-aaralin kita. Magtatapos ka sa Amerika. Huwag kayong matakot. Wala akong balak na dalhin yan sa korte. Naniniguro lang ako. Sundin na lang natin ang batas. Meron akong kaunting alam tungkol sa batas. Naisip ko na pwede kong sirain ang buhay niya gaya ng ginawa niya sa buhay ng anak ko. Mrs. Kim, alam ko naman na... Oo, alam ko rin na matagal at magiging mahaba ang proseso. Pero nakahanda ako sa lahat. Gagawin ko ang lahat para maging impyerno ang buhay mo. Gusto mong mag-abroad? Sige. Kahit saang bansa ka pumunta. Sisiguruhin kong malalaman ng lahat na rapist ka. Makikilala ka ng mundo. Bukod sa paggamit ng batas laban sa'yo, may iba pa akong paraan. Magiging sikat ang pangalan mo sa social media, sa blogs, Twitter, Facebook. Sisiguruhin kong walang makakalimot sa kayupang ginawa mo sa anak ko. Kaya humanda ka ngayon. Pagbabayaran mo to habang buhay mong dadalhin ang ginawa mong kawalang hiyaan. Handa ka na ba? Hanyul, halika na. Mrs. Kim, teka. Sandali lang. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. I-report kita sa department nyo. Ay, ang arte. Magkano bang gusto nyo? Nagkamali ako. Nainaya ako siya. Pero sa totoo lang, ang anak nyo may gusto niya. Hindi mo pwedeng insultuhin ang anak ko. Hindi siya masamang babae. Ikaw ang makapalang mukha. Ngayon, tuturuan kita ng dapat mong gawin. Yumuko ka at humingi ng tawad sa anak ko. Gawin mong gusto ko kung ayaw mo masaktan. Doon tayo, ha? Paano na po ngayon?
Ako nang bahala. Nagbigay ako ng alok sa kanila na hindi nila matatanggihan. Lilipat siya ng school, hihingi ng tawad at babayaran niyang lahat. Gusto ko, hindi mo na siya makita kahit kailan. Sa totoo lang, pagkasama ko kayo para kayong estranghero. Kakaiba ang kinikilos niyo. Pero ngayon napatunayan kong kayo ang mama ko. Alam niyo, ang talino niyo po pala. Pag-uwi mo, magtupi ka ng mga bag. Ay naku, wrong timing kayo. Nakakainis naman. Bakit ayaw mo nang magtupi? Magtutupi na nga po.